So hello guys, ayan, ito na yung update namin sa pagpapagawa ng bahay na to. So ito na yung part 5 guys, medyo natagalan ako mag-upload dahil nga medyo na busy kami at marami kami mga ginagawa guys. So ngayon dito kami sa garahe nag-focus pagpagawa dahil nga papalitan na namin yung gate na to. Pero syempre, bago palitan ang gate na to, kailangan muna namin unahin yung mga pader dito na hindi pa naaayos. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo guys, itong pader na to ay papalitan namin. So, bali kalahati pa lang ang nagagawa namin dito dahil marami din kami ginagawa sa loob at hindi lang dito sa labas ang pagpaparepair namin ng bahay. Bali, nag-decide muna sila na unahin muna nila gawin dito sa garahe para daw mas malinis na at matanggal na yung mga kalat at mga basura at yung mga tinanggal nila sa kisame nung gumawa sila ng bubong. Mayag na rin kami para malinisan na din dito sa likod namin dahil ngayong anay kumakalat na. So ayan guys, kung mapapansin nyo dito sa may likod namin, tinatanggalan na nila ng mga tinanggal namin sa kisame, yung mga kahoy, yung mga plywood na tinanggal na galing sa kisame dahil ang iba doon may anay na. Natatakot kami na baka mamaya bumalik na naman tong anay namin sa loob. So sumunod naman dyan guys, pagkatapos nila linisin dito sa likod na to, pinadagdagan na namin yung pader dito sa likod dahil nga mababa lang yung pader dito at sira na rin yung grills. Napagdesisyonan namin na tanggalin na lang itong maliit na gate na to dahil hindi na rin naman kami makakadaan doon sa labas o hindi na namin nagagamit itong gate na maliit na to dito sa likod namin. Dahil nga yung lupa na nandoon sa likod namin na dinadaanan namin yung maliit na gate na yan, nabili na nila, mayroon ng may-ari. So baka mamaya hindi na kami pwede padaanin doon dahil nga nabili na yung lupa na yun at meron ng mga asong mga pinapakawalan nila doon. Baka mamaya makagat pa kami. Bali sumunod na araw pagkatapos sila tanggalin yung gate na maliit, pinadagdagan ko na yung hollow block dito sa may pader na to dahil super baba niyan at yung grills kasi na nakalagay dyan, sira na at natatanggal na talaga yon. So minsan kasi meron kami nakita dyan ng mga nakaraang buwan, madalas may mga sumisilip na mga tao dyan or mga lalaki papunta dito sa loob namin. So natatakot din ako kasi nga baka mamaya hindi namin mamalayan, bigla na lang silang tumungtong dahil yung likod na yan, nung hindi, kahit nabili na yung lupa na yan, ang mga nakatira dyan, ang iba, squat. So, balik kinabukasan guys, nagukay na sila, parang gagawin nilang release yan, parang dyan dadaan kasi yung gate ni papagawa namin, sliding dahil para pagka magagarayan ng sasakyan, hindi mahihirapan magbukas ng gate or magmaniobra dahil hindi naman ganun ka lawak or kalapad yung kalsada doon sa labas namin. Madalas pa nga dyan nagkakaroon ng talo dahil yung mga kapitbahay, hirap na hirap sila magmaniobra. So nag-decide kami na sliding na lang ang ilagay dyan para hindi na mahirapan magmaniobra or ipapasok yung sasakyan. Para hindi na rin magkaroon ng mga alitan dyan sa labas dahil nagkakaroon nga talaga ng hindi magandang pagkakaunawaan. Dahil nga, syempre, hindi naman maiwasan. May mga kapitbahay na nakakaintindi, may mga kapitbahay din naman na hindi. Bali guys, kaya nabukasan, medyo nag-alala ako dahil nga itong aming grinder ay nasira na naman. So, bali pangatlong grinder na yung nasisira dahil nga siguro sumusuko na. Dahil natapos na nilang bubong na puro bakal hanggang dito sa garahe. And then dito nga sa mga simento, minsan kasi syempre nag-grinder sila. So hindi naman maiwasan na hindi talaga masisira yung mga gamit kahit gaano pa katibay. Syempre hindi naman pwede nilang itigil, so madali na lang gawang paraan. So syempre bumili na lang din kami ng panibagong grinder para nga matapos na nga itong gate namin. So sunod nilang ginawa guys, kinikinis na nila yung mga pinagbuildingan dito sa gate na to, bali ikikinisin na nila para imasilya na rin pagkatapos kinisin and then ipaprimer na nila yan sa unang pintura na ilalagay. Ito meron ditong mamasilya ng gate kasi hindi naman pwede na hindi masilyahin guys kasi nga kakalawangin yan. Once to kasi na na-building na or na-finish na yung gate, yung para bang kinikinis na nila, talagang hindi na maiiwasan na hindi kalawangin yan. Kaya kailangan sundan na talaga agad ng masilya daw. So anyway guys, nagpapasalamat talaga ako sa mga pamangking ko dahil ang gagaling nilang gumawa at mabilis pa. Actually, dalawa lang silang gumagawa. Talagang pagka-skill ang kinuha mo, lahat alam na nila, all around na sila guys. So sa munod naman na araw guys, nagagawa na sila dito ng mga panghahamba nila sa gate dahil ito yung mga pagdadaanan ng sliding gate. So, bali ayan, sinusukat na nila, pinupwesto na nila kung may tama ba yung sukat, tama din ba yung taas, and then pantay ba. So guys, hindi pala ganun kadali ang mag-asinta ng gate or mag-install ng gate dahil nga itatansyahin mo pa yan kung tama na yung sukat, kung tama na ba yung tawag dito yung takbo ng
gate nyo dahil sliding. Pangalawang advantage din talaga sa pagpapagawa ng gate na pinagawa mo lang na hindi sadya. So, kung magpapasadya kayo guys ng gate, medyo makakatipid kayo ng price dahil kayo na mismo ang bibili ng mga materialis at alam nyo kung ano yung gagamitin. Pangalawa guys, sila na din mismo ang magkakabit at sila na din mismo ang gagawa niyan. So, bali kung may mga sobra kayo ng mga bakal, so pwede nyo pang gawin yan kung anong gusto nyo ipagawa sa kanila. Unlike sa bibili nyo yung gate as is na ganun talaga ang gate, so ganun yung presyo niya na pagkabili nyo, iba pa yung mag-i-install ng gate sa inyo. So babayaran nyo pa yan. So kami guys, para medyo makatipid, bali nagpagawa kami or sila na mismong gumawa ng gate, and then sila din nagkabit syempre dahil nga sila naman ang gumagawa dito sa bahay. So kahit papano guys, nakatipid kami dahil yung gate na to, bali ganun siya kalaki, ganun din siya kalapad. And then yung may mga natirang mga bakal or may mga tilang tubular na ginamit nila ng paggawa ng gate, yun naman ang pinagawa namin dito sa magiging grills dito sa labas namin. So, di ba guys, nakatipid ka kasi kung bumili ka ng gate na as is na or yung gawa na talaga, iba din yung presyo ng ipinapagawa mo dito sa grill, dito sa may pinakapader namin. So, bali iba magiging presyo niyan kung hindi ka mismo magpapagawa dahil nga, yan, sasama yan dyan dahil nga may mga retaso pa na mga bakal. So, para magamit lahat guys, dyan namin nilagay sa grills, pinalitan na namin. So, ngayon, ayan, namasilya na nila and then ipaprimer na nila yan sa unang pintura bago din nila yan ipinishing ng pintura na gusto naming na kulay. So, kung makikita nyo guys, diba, ang ganda ng aming grill dito. Dahil pinalitan na din yan dahil nga palaglag na or pahulog na yung grills na nandyan na luma. And then, yung aming pader na yan, papadagdagan namin para medyo tumaas. Kaya kung makikita nyo, mga abang lang muna ng bakaling nandyan dahil nga medyo hapon na rin, hindi na nila kakayanin pang maghalo. So, the next din na lang nila gagawin. Dahil sumunod na araw, ayan, naglalagay na sila ng primer sa pintura dahil hindi na nila natuloy nung isang araw dahil nga umuulan. Hindi ka naman pwede magpintura dahil tatalsik lang yung mga tubig or yung ulan dyan sa gate. So, magbubuo-buo lang siya at magbubukol-bukol. So, guys, ayan, nilalagyan na nila ng primer yan and then meron din nagmamasilya para mas mabilis talaga. Sa totoo lang guys, napakahirap magpagawa ng bahay. Alam mo, sa totoo lang, dapat talaga pag nagpapagawa ka ng bahay o nagpaparepair, marami kang taong kinukuha. Pero dito sa amin guys, dalawa lang sila gumagawa ng pamangking ko, pero skill naman sila pareho. So, the next din naman, ayan, nag-arkila na kami or nag-rent na kami ng compressor ba ang tawag dito para sa pintura na gagamitin dito. Dahil yung nabili naming tawag dito, spray gun na pang pintura, bumigay na guys dahil maliit lang din naman. And then maganda talaga may compressor kasi nga yung buga ng pintura super glossy, super kintab at ganda ng kinalabasan. Kasi alam nyo ba guys, ang ginagamit dito na pintura, hindi yung plain lang na pintura. Automotive paint ang ginamit nila dito, meaning daw ito yung mga pintura na ginagamit sa mga sasakyan. Kaya kahit kutkutin mo yan guys, hindi siya basta-basta matutuklap unlike sa mga regular na pintura na nilalagay lang na ilang taon pa lang pag nagkaroon siya ng tendency na medyo mainit, di ba minsan parang nababakbak yung pintura. Ito hindi guys kasi nga ito yung pintura na ginagamit nila dito, automotive pinto na pang sasakyan. Kaya kahit kutkutin mo yan, hindi basta-basta yan matatanggal dahil nga once na nilagay mo na yan dyan sa bakal na yan, talagang dikit na siya kasi mabilis din siya matuyo, agad-agad matutuyo siya, lalo na kung compressor ang gagamitin nyo. So, ayan, sinusubukan na namin guys, itong gate namin. Sliding pala to guys, ngayon tapos na yung gate namin, pero hindi pa tapos yung pagpapagawa namin sa bahay. Dahil yung mga pader naman ang isusunod nila. Dahil nga, kung lagi ka nanonood sa aking mga video, lagi kong binabanggit noon guys, na yung pader na nandiyan na nakakabit or nakalagay hindi sa amin. So, hanggang dito lang muna guys, yun lang, bye.